Kabanata 7141. Sumenyas si James, nagpatawag ng projection sa harap ng nagtipon-tipon na grupo. Lumabas ang Marauder Warriors, nakasuot ng dark crimson armor, bawat isa ay maingat na nakaayos sa isang pormasayon. Ang mga banner ay tumaas ng mataas, na nagpapahayag ng kanilang presensya sa isang tahimik na pagpapahayag. Ang kanilang aura ay nagmula sa kakilakilabot na lakas ng militar, na nagbibigay ng anino sa lahat ng nakakakita sa kanila. Si Dorvus at ang mga Diyos ng apat na panahon ay nakatayo sa unahan ng kahanga-hangang hukbo, ang kanilang presensya ay namumuno sa paggalang. Nang nasaksihan ang palabas na ito, kumunat ang noo ni Mantian at nagtanong, iyan ang Xanthakos Marauder Army. Nagpaplano ba sila ng pag-atake sa Wormscale Source? Itinakip ni James ang kamay sa likod at sumagot, hindi. Sumasagot sila sa utos ko ngayon. Sa kanyang deklarasyon, isang kolektibong hingal ang bumalot sa banal na kapulungan. Hindi makapaniwalang tumingin si Taicho kay James at nagtanong, nagpasakop ka ba kay Xanthakos? Tinitigan siya ni James at nagtanong, submit. Ano sa tingin mo, MS? Taicho 2, napamura si Marius sa tanong ni Taicho, absurd. Si Xanthakos ay hindi karapat-dapat na maging kampan ng aking Panginoon. Paano kaya siya sumuko sa kanya? Naguguluhan na tanong ni Taicho, kung gayon, nagtatrabaho ka ba sa kanya? Si Xanthakos ay isang kilalang tuso, sumingit si James, tama na. Mga espiritual na banal. Kasalukuyan. Ang mga espiritual na banal ay sabay-sabay na tumugon, ang kanilang mga kamay ay nagdakip bilang pagpipitagan. Iniutos ni James, pakilyusan ang mga puwersa ng Wormscale Source at tipunin ang 7 legion. Bawat isa sa inyo ay magiging commander ng isang legion. Magtipon lamang ng mga powerhouse na nasa spiritual sage at mas mataas. Ang anumang nasa ibaba ay hindi dapat isaalang-alang. Ang mga espiritual na banal ay nagpalitan ng nag-aalinlangan ng mga tingin, na nakikipagbuno sa kanilang mga alalahanin. Matigas na sabi ni James, ang mga tuntunin ng nakaraan ay hindi nagbibigkis sa akin. Hindi ako Xanthakos o Goyo. Pinapayagan kang sabihin ang iyong mga alalahanin at pagtutol. Tinatanggap ko ang debate at hindi pagkakasundo. Hindi ko paparusahan ng sinuman kahit na magbunga ito ng matinding pagtatalo o away. Ang mga espiritual na banal ay yumuko bilang tugon. Lumapit si Seraphine at sinabing, dahil pinayagan mo ito, ibibigay ko sa iyo ang aking tapat na opinyon. Sumagot si James, go on. Sabi ni Seraphine, ang spiritual sage rank ay katumbas ng Soma Declan rank. Natatakot ako na baka sobrang taas ng requirement. Ang Mountain Saint, Kronos, ay tumunog. Oo. Kabanata 7142. Biglang sumanyas si James, kung wala ng anumang pagtutol, mangyaring magpatuloy. Nagpalitan ng tingin ang mga espiritual na banal, pagkatapos ay naghiwa-hiwalay. Si Taicho, na nanatiling nakalaan, sa wakas ay nagpahayag ng tanong sa isip ng lahat. Sa muling pagsilang ng Wormscale Source, kapansin-pansing umunlad ang iyong mga puwersa. Hindi ba mas makabubuti para sa iyo na manatiling neutral at hayaan silang lumaban bago magpasya kung aling panig ang susuportahan? Pero pumanig ka na kay Xanthakos laban kay Goyo at gagamitin mo ang puwersa ng Wormscale Source para maubos sila. Noon, himutok ni James, yeah. Nagpout si Taicho, wala kang tatapusin kundi isang sangla sa laro ng iba. Mag-ingat ka sa bibig mo. Pumagitna si Marius at kinaladkad si Taicho. Ngumiti siya at sinabing, may kanya-kanyang dahilan si Master. Duda ako na kahit sino ay malalampasan siya sa mga tuntunin ng karunungan at diskarte. Ikaw na manghuhula. Ang ginagawa mo lang ay purihin ang aming Panginoon at hindi nagbibigay ng malaking tulong. Protesta ni Marius, sinasabi ko lang. Sumabad si James, tama na. Dapat mong makilala si Dorvus bilang kinatawan ng Wormscale Source. Mahigpit na makipag-ayos, magtakda ng matataas na kondisyon, ngunit sa huli, tiyaking gumagana ang mga ito sa 7 legion ng Wormscale Source. Hindi na hinintay na sumagot si Marius, lumingon si James kay Taicho.
Ang Daonas Realm na kontrolado mo ay sasabak din sa digmaan. Hindi ka na maaaring manatili pa rito at dapat na bumalik upang mamuno. Nanlaki ang mga mata ni Taichu at nagtanong, kumalma ka. Mga matandang kakilala ko na sila. Sino ang gusto mong kalabanan ko? Sagot ni James, kung sino man ang lumaban sa iyo. Tumigil si Taichu, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Matapos mamulat, sinulyapan niya si Marius, pagkatapos ay nawala. Marius grumbled, yung walang pusong babae. Umalis siya nang walang sabi-sabi. Focus ka na lang sa task mo. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Umiling si Marius at naglaho. Naiwang mag-isa sina James at Emperor Draco, at napuno ng awkward na katahimikan ang hangin. Nang makita ang mukha ni Layla, nahirapan si James na harapin siya. Ikaw. Ako. Pagkatapos ng mahabang paghinto, bigla silang nagsalita ng sabay, at sumunod na naman ang panibagong katahimikan. Kinagat ni Emperor Draco ang kanyang mga labi, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, ikaw muna. Huminga ng malalim si James at nagtanong, si Layla ba ang Soremsia mo? Tumango si James at nagtanong, ganito ba ang lahat ng Soremsias? Kabanata 7143. Huminga ng mahabang hininga si Draco at sinabi, lahat ng tao ay may parehong mabuti at masama, at ang linya sa pagitan ng mabuti at masama ay pagkatapos ng manipis. Halimbawa, kunin si Xanthocos bago umakyat bilang isa sa 5 Path Emperors, hindi siya likas na mali siya. Bilang isa sa pinakamaagang nilalang na pumasok sa Zymerge, kinakatawan niya ang epitome ng birtud, nagsusumikap para sa pagpapabuti ng sarili at maabot ang tugatog ng paglilinang. Napapikit si James at bumulong, kaya ang mabuti at masama ay mahalagang konteksto at batay sa mga pangyayari, kapaligiran, kapangyarihan, katayuan, at pagkakakilanlan. Tumingin si Draco kay James at tumango bilang tugon. Tanong ni James, sinasabi mo bang sundan ko ang mga yapak ni Xanthocos? Magiging self-serving ako, manipulative, power-hungry, at kalaunan ay iiwan ang mga mahal ko sa buhay. Ibinaba ni Draco ang kanyang tingin at kinagat ang kanyang mga labi, walang tugon. Napabuntong hininga si James at sinabing, I must admit, I do resort to deceitful tactics in power struggles also. Gayunpaman, laban lang iyon sa mga kalaban. Kung ako ang papipiliin, hinding-hindi ko aapihin o pagsasamantalahan ang ibang mga buhay na nilalang. Hindi ako mawawala sa sarili ko sa pang-akit ng kapangyarihan. Tumingin si James kay Draco at mariing sinabi, hindi mo kailangang matakot na maging katulad ko siya. Sumang-ayon si Draco, nagtitiwala ako sa iyo. Kung hindi, hindi mo nahawakan ang iyong sariling Daoismo. Gayunpaman, hindi mo pa nasisimulan ang iyong tunay na layunin sa paglahok sa labanan sa kontrol ng 49 na langit. Tumawa si James, there's no doubt that you're indeed Layla. You're aloof but very observant and wise. Nawalan ng masabi si Draco. Mahinahong sinabi ni James, dapat ay nag-aalinlangan ka rin sa aking mga aksyon. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan kung hindi ako makikisali, ang sitwasyon ng 49th Heaven ay hindi kailanman bumuti. Goyo at Xanthocos ay napakaskimang na mga individual. Kung wala akong kasali, sila hindi sana nagkaroon ng komprontasyon dahil ako lang ang mananalo. Gulat na napatingin sa kanya si Draco. Hindi ba't palagi kang walang interes na maging pinili at pumalit bilang kataas-taasang landas? Kung gayon, bakit lalaban upang maging pinuno ng 49 na langit? Kalmadong sinabi ni James, hindi ka na elder ng Timaeus sect o commander ng Jaimoria Empire. Sa ngayon, ikaw na ang Greater Realms Path Emperor. Tiyak na hindi ka ganoon kamuwang, tama. Ibinuka ni Draco ang kanyang labi ngunit wala siyang mahanap na salita para pabulaanan siya. Sinabi ni James, maaaring hindi narinig ng iba ang tungkol sa Lear Tribulation, ngunit bilang isa sa mga Path Emperors, tiyak na alam mo ang tungkol dito di ba? Nanlaki ang mga mata ni Draco sa gulat. Nandito ka ba para lutisin ang Lear Tribulation? Nagkibit-balikat si James at sumagot, ano pa ba? Nasecure ko na ang Greater Realm Spiritual Providence, nakuha si Yeria, at nahati ang Tai Chi World at Great Historical Land mula sa Zymerge. Ang aking pamilya ay muling pinagsama, at sa wakas ay mabubuhay na ako ng walang pakialam.
Bakit ko pa tatalikuran ng magandang buhay at makisali sa mga gawain ni Zymergy? Tanong ni Drocko, kaya mo ba talagang pigilan ang Sorumsia ng Wait Ara Path na bumalik? Maaari mo bang ihinto ang Lear Tribulation? Nagkibit balikat si James at sumagot. Hindi ko alam. Gayunpaman, kung babalik ang Wait Ara Path at mangyari ang Lear Tribulation, ang aking asawa at ang aking pangalawang katawan ay mamamatay. Ako ay magkakaroon din ng malaking problema. Ang pinakamasama ay ang Greater Realms ay magiging magulo. Huminga ng malalim si Drocko. James solemnly, between Goyo, Xanthocos and me, ako yung walang time na pumili. Kailangan kong makilahok sa kanilang labanan. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-agaw sa Wuya Palace at pagkuha ng Path Designation Bid ako ay magiging pangalawang Supreme Path. Ito ang tanging paraan upang labanan ang Sorumsia ng Wait Ara Path. Tumingin si Drocko saglit kay James, saka pumikit. Sa huli, wala talaga siyang choice. Para kay Goyo at Xanthocos, ang kanilang salungatan ay nanatiling isang labanan sa kapangyarihan, habang sina James at Zymergy ay nakikibahagi sa kanilang labanan laban sa Taoismo. Kahit na mahigpit na naglaban sina Goyo at Xanthocos hanggang sa wakas, ang pinakamasamang resulta ay ang pagbabalik sa ilalim ng utos ng Wait Ara Path. Gayunpaman, si James, bilang ang pinili, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magpasakop sa kanya. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kinailangan ni James na kunin ang kontrol sa Wormscale Source at isama sila sa Xanthocos Marauder Army bago maglunsad ng pag-atake sa Daunus Realm ng Goyo. Sa sandaling atakihin ng mga puwersa ni James ang Goyo Daunus Realm, sasabak din sina Goyo at Xanthocos sa isang mapagpasyang labanan na nakasentro sa labanan. Biglang iminulat ni Drocko ang kanyang nakamamanghang mga mata matapos itong bumungad sa kanya. Kinaweya ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi. Bilang isa sa Five Path Emperors, hindi mo pa maihahayag ang iyong paninindigan. Nagtatakang tanong ni Drocko, bakit hindi? Stavros, na bawat isa ay may Daunus Realm. Dapat kayong tatlo ay magtatag ng bagong alyansa. Tumingin si Drocko kay James at sinabing, maaaring makumbinsi ko si Emperor Cosimian, ngunit si Emperor Stavros. Hindi kanya pakikinggan. Tutal, ang Sorumsia niya ang pangunahing kaaway mo. Napatingin sa kanya si Drocko na nagtataka. Bakit naman? Kasi matalino siya, James stated, then turned away. Tumayo doon si Drocko, natulala sa kanyang mga sinabi. Kabanata 7144. Ang Celestial Realm ay binubuo ng 100,000 universe at matatagpuan sa intersection ng Wormscale Source at ng Goyo Daunus Realm. Nagsilbi itong daanan na nag-uugnay sa dalawang kaharian. Sa ibang lugar, walang katapusang itim na butas ang tuldok sa tanawin, na naglalagay ng matinding panganib kahit na sa mga kakilakilabot na individual sa Declan Maaya. Ang sinumang nakipagsapalaran ay agad nalalamunan, at ang lugar ay pinangalan ng isang lugar na ipinagbabawal. Dahil dito, ang Celestial Realm ay naging isang mahalagang lokasyon na nangangailangan ng Goyo Daunus Realm at Wormscale Source na magtalaga ng mga elite na sundalo upang magbantay. Sa gilid na konektado sa Wormscale Source, ang mga watawat ay kamakaway sa gitna ng mahigpit na mga pormasyong militar at maraming mga powerhouse, na nagpapalabas ng napakatinding aura ng banta. Ito ay walang iba kundi ang Marauder Army, at ang mga bagong nabuong Legion ng Wormscale Source ay nagsanib. Ang mga tropa ng Wormscale Source ay pumwesto sa kaliwa habang ang Marauder Army ay nasa kanang gilid. Samantala, si James at ang mga espiritual na banal ay nakatayo sa gitna. Ang kanilang nagkakaisang layunin ay labagin ang Celestial Realm at maglunsad ng pag-atake sa Goyo Daunus Realm. Tumayo si Dorvus sa harap ng Marauder Army, ang kanyang tingin ay mataimtim na nakatuon sa malawak na liwanag na masa sa unahan nila. Nagpalitan ng tingin ang mga Diyos ng apat na panahon bago tuluyang binasag ng tagsibol ang katahimikan. Matagal na tayong nag-assemble. Bakit ang tagal? Idinagdag din ni Summer, si Emperor Kadir ay naghihintay ng ating senyales. Habang sila ay may oras na mag-aaksaya, hindi tayo maaaring maghintay ng walang ginagawa. Kami ang pinagkakatiwalaang mga subordinate ni Emperor Kadir at dapat isaalang-alang ang kanyang plano. Ngumisi si Autumn, mag-strike tayo.
Kung wala si James at ang Wormscale Source, maaagaw pa rin natin ang Celestial Realm. Sumang-ayon si Winter, tama siya. Ako ang mangganguna sa pag-atake. Nang marinig ang kanilang mungkahi, huminga ng malalim si Dorvus at pinag-isipan ang susunod nilang gagawin. Bakit nagmamadali? Inutusan ni Emperor Kadir ang US na sundin ang utos ni James. Si James ay isang walang awa na tao. Hindi natin siya mabibigyan ng lakas sa atin. Kung hindi, mabibigo natin ang ating mga gawain at ilalagay natin sa panganib ang ating mga sarili. Ngumuso ang mga Diyos ng apat na panahon sa kanyang mga salita. Pinandilatan ni Autumn si James sa di kalayuan at naiinis na sinabi, ano ba ang galing sa hamak na nilalang na iyon? Nag-cross arm si Winter at sumang-ayon, mayroon tayong Marauder Army. Maaari nating alisin ang mga tropa ng Wormscale Source, pagkatapos ay salakayin ang Celestial Realm. Mga tanga, bulalas ni Dorvus sa kanila. Lumingon siya at patahimik na sinaway ang mga ito, hindi ba ninyo nakikita sa inyong sarili? Natahimik ang mga Diyos ng apat na panahon. Ang kanilang mga pormasayon ay organisado, at bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ang Rimscale Source ay nagbago na. Palihim na sinulyapan ni Dorvus si James at ang mga tropa sa di kalayuan. Lumapit siya sa apat na babae at sinabing, bagaman 80,000 tropa lang ang mayroon sila, bawat isa ay may lakas na higit na nakahihigit sa ating mga mandirigma. Sa katunayan, maaaring sila ay mas mahina kaysa sa US. Kung hahamunin natin sila, baka tayo pa ang mapapawi. Ang aura na ipinapakita nila ay babala para sa US na huwag magmadali. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang mga Diyos ng Four Seasons ay tumingin sa hukbo ng Wormscale Source. Pinag-isipan nila ang kanyang mga salita, at unti-unting namutla ang kanilang mga mukha. Napagtanto nila kung gaano sila mali. Noong una, akala nila si Marius lang ang banta. Ngayong alam na nila ang sama-samang lakas ng Rimscale Source, napagtanto nila kung gaano kalaki ang panganib sa kanila. Dorvus, sigaw ni James mula sa malayo. Nagulat si Dorvus na agad na lumapit sa kanya. Tinitigan ni James ang masa ng liwanag sa kanyang harapan at ipinahayag, ang Celestial Realm ay nababalot ng fog at may maraming pormasayon. Kung tayo ay padalos-dalos na pumasok, tayo ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Tumango si Dorvus at nagtanong, ano ang plano mo, kamahalan? Tumingin sa kanya si James na may kakaibang ngiti at nagtanong, sa amin dito, Marius, ikaw at ako ang pinakamalakas. Sino sa tingin mo ang dapat manguna? Bumilis ang tibok ng puso ni Dorvus, at namutla ang mukha niya. Pinapaunahan mo muna ako ng tropa doon. Nakangiting sagot ni James, no, I want you to check it out alone. Gulat na tiningnan ni Dorvus si James at sinabing, ito. Nakatanggap kami ng impormasyon na sa kabilang dulo ng Celestial Realm, hindi bababa sa 3 spiritual saints at 7 path kings ang nagbabantay sa pasukan. Sa nalalapit na digmaan, tiyak na nauunawaan ni Lord Goyo ang kahalagahan ng talatang ito. Galit na galit si Dorvus ngunit hindi ito naglakas loob na ipakita ito at tanging awkward na ngumiti sa pangungutya ni James. Marius said solemnly, it's a major task. I shall take the lead. After all, I'm the. James interrupted, forget it. I have a plan neither of you is suitable to take on. Natigilan sina Marius at Dorvus. Nag-transform si James sa isang purple gold sword lights nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong tumugon at dumiretso sa direksyon ng masa ng liwanag. Ibinuka ni Marius ang kanyang mga labi para magsalita, ngunit huli na ang lahat. Nagkunwaring buntong hininga si Dorvus, pagkatapos ay tumalikod upang ipakita ang isang masasamang ngiti. Kabanata 7145. Agad na lumitaw si James sa isang hindi pamilyar na mundo. Ang paligid ay makulay at mahiwaga, na may maraming vital energy sa hangin. Sa kabila ng kaaya-ayang kapaligiran, walang bakas ng buhay ang nakikita. Nararamdaman ko ang vital energy na maaaring maging kapaki-pakinabang sa akin, Master. Biglang narinig ni James ang boses ni Hemera. Sabik na sigaw ni Fennec, gusto ko ring lumabas, Master. Inis ka ni James ang lugar at pagkatapos ay pinakawalan sila pagkatapos makumpirma na sila ay ligtas.
Agad na nagkalat sina Hammer at Fennec na parabang nakahanap sila ng mga kayamanan. Sa susunod na sandali, nag-alab si Hammer sa nakasisilaw na apoy habang hinihigop niya ang nakapalibot na kapangyarihan. Nagliwanag din si Fennec ng asul na liwanag habang nilalamon niya ang malakas na hangin. Ang kanilang mga aksyon ay naging sanhi ng pagyanig ng misteryosong mundo. Sino ang nang-ahas na lumampas sa aking teritoryo? Isang ungol ang umalangaw-ngaw, at isang napakalaking palad ang bumaba mula sa langit. Itinaas ni James ang kamay at naglabas ng swordlight para kontrahin ang pag-atake. Boom! Hinaranggan ng swordlight ni James ang mga pagsulong ng higanting palad, at isang malakas na pagsabog ang naganap. Muling umalangaw-ngaw ang malakas na boses. You're powerful. I doubt you are from the worm-scale source or the Goyo Daones realm, right? Inilagay ni James ang kanyang kamay sa kanyang likuran, ngumiti, at lumundag sa langit. Pagkapantay-pantay niya ng lightsaber, hinarap ng dalawa ang palad at agad itong nabasag. Isa pang malakas na pagsabog ang naganap, at ang mahiwagang mundo ay yumanig ng husto. Hindi mabilang na nakakatakot na mga bitek ang lumitaw sa nakapalibot na kawalan. Mapangahas. Biglang, hindi mabilang na sword lights ang mabilis na pumutok kay James, na nagdulot ng matatalim na tunog ng pagsipol. Nang malapit na sila kay James, isang transparent na harang ang hamarang at sumipsip sa kanila. Umikot si James at ang sword light, at ilang phantom figure ang lumitaw. Pagkatapos, pumailan lang sila sa langit. Narinig niya ang tunog ng pagsusuka ng dugo ng sabay-sabay. Habang sumulyap siya, nakita niya ang 8 figure na kamukhang kamukha niya, lahat ay malubhang na sugatan. Hindi sila mukhang mga clone o primordial spirits. Sa halip, nagmukha silang 8 individual na entity. Sa sandaling sila ay nasugatan, sila ay naging napakalaking halimaw na may hitsura na katulad ng mga phoenix, crane, agila, at maya. Bulalas ni James, "Wow! Kung hindi ako nagkakamali, kayong 8 ang guardians ng celestial realm." Isang phoenix ang sumigaw, "Kami ang progenitor ng lahat ng mga ibon." "Sino ka? Bakit ka lumalabag sa celestial realm?" Tumango si James at sinabing, "That reminds me of an old friend. Kahit na isa kang matandang kaibigan, dapat mamatay ang mga trespassers." Ibinuka ng phoenix ang malalawak nitong pakpak, na nagpakawala ng makukulay na ilaw at apoy kay James. "You're quite impulsive. Ilalabas muna kita, pagkatapos." Sa pagharap sa napakalaking mahiwagang kapangyarihan, buong tapang na sumulong si James. Inunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ito, at isang transparent na anonymous gas ang lumipad mula sa kanyang kamay. Ang phoenix ay tinangay ng nakakatakot na puwersa. Bago pa nito maintindihan ang sitwasyon, kinaladkad ito kay James. Isang sword light ang kumislap at agad na hinati ang phoenix sa kalahati. Kaagad pagkatapos, nakolekta ni James ang inner core na lumitaw. Ang isa pang phoenix ay sumigaw, "Pinatay niya ang ating kapatid. Kunin siya." Sinalakay ng 4 na guardian si James sa bilis ng kidlat. Tumawa si James at sinabing, "Perfect chance to revive an old friend." Habang nagsasalita, duplicate si James' sword light at kumalat sa paligid. Boom! Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga espada ay nagsanib sa isa, at 7 inner core ang lumutang sa paligid ni James. Nagpatawag si James ng isang nakasisilaw na espiritual na perlas. "I didn't expect to encounter this, Mr. Bifren. Since progenitor sila, you can take their place now." Ang 7 inner core ay umikot sa espiritual na butil at unti-unting lumiit. Walang sagot. Kumunat ang noo ni James. Pagkatapos, inilabas niya ang unang inner core na iniligpit niya at pinagsama-sama ang mga ito. Sa pagpasok ng inner core sa espiritual na perlas, nagsimulang bumuo ang isang napakalaking ibon na may nakasisilaw na liwanag. Kabanata 7146. Matapos mag-transform sa kanyang anyo ng tao, iniunat ni Bifren ang kanyang mga braso at excited na sinuri ang sarili. Kaagad pagkatapos, lumuhad siya sa kawalan sa harap ni James na may kalakasan. "Salamat sa pagbuhay sa akin, James." Nakangiting tinulungan siya ni James at sinabing, "Mr. Bifren, ito ang sarili mong pagkakataon at kapalaran. Tinutulungan lang kita, ngunit ngayon ikaw ang ninuno ng mga lumilipad na hayop."
Tuwang-tuwang tumayo si Bifren, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, 8 nagniningning na espiritual na perlas ang nagsimulang umikot sa paligid niya. Ang Phoenix of Heaven, the Phoenix of Earth, the Crane of Spirits, the Magpie of Shadows, the Yin-Yang Twin Minokawas, the Male-Female Twin Eagles. Excited na tumingin si Bifren kay James. Ang mga lumilipad na hayop na ito ay nagtaas sa akin mula sa Tag-Olden Phoenix tungo sa ranggo ng isang gintong bato. Ibig sabihin dahil sa iyo, kaya kong kalabanan ang Oblivion God. Naalala ni James na narinig niya na iisa lang ang Oblivion God sa Health Realm. At iyon ay si Emperor Tapia, na ang pag-Iral ay halos kapareho ng sa Wait Arapath. Nagulat siya na umabot sa ganoong taas si Bifren pagkatapos mabuhay na maguli. Tinitigan ng malapitan ni James si Bifren, only to see he slip his hands, dahilan para mabilis na umiba ang buong espasyo. Ang hindi mabilang na mga bitik sa kawalan ay gumuho sa isang iglap. Ang malalawak na stellar region ay sumabog na may dumadagandong na tunog, na nagdulot ng hindi mabilang na mga planeta sa paligid na sumabog. Nanlaki ang mga mata ni James sa pagkamangha at nagtanong, ibig bang sabihin nito ay hindi ka na magagapi ngayon? Bifren waved his hand and chuckled, not exactly. But I don't have to fear fighting a powerhouse at the Declan Maaya now. Bumantong hininga si James. Napakaraming powerhouses ang nangangarap na maabot ang Declan Mahayana at ituloy ito sa buong buhay nila, ngunit ngayon ay hindi ito gaanong kahanga-hanga. Mabilis na lumipad si Fennec at ang Hemeres sa gilid ni James at mariing tinitigan si Bifren. Napakawalan GMO, Bifren. Nabuhayan ka lang at nang agaw na ng mga pagkakataon sa US, ani Fennec. Tumulong ako sa paglilinis ng iyong espiritual na perlas. Paano mo masusuklian ang kabaitan ng walang pasasalamat? Bulong ni Hemera. Nang marinig ang kanilang rants, sandaling natigilan si Bifren. Maya-maya, na-realize niya ang pagkakamali niya at humagalpak ng tawa. My bad, sorry. I was too excited and didn't consider you too. How about I open a space for you to absorb the energy you need? Akmang kikilos na si Bifren ay pinigilan siya ni James. We'll talk about cultivation later. May mas importanteng bagay tayo ngayon. Habang nagsasalita siya, nakuha niya ang Fennec at ang Hemere at, sa isang kisap mata, sinira niya ang makulay na kinang at lumitaw sa isang ganap na bagong lugar. Nanatili ang ulap sa kanilang paligid, at ang mga mahihigpit na porma sayon at iba't ibang muog ay kumikinang ng maliwanag sa unahan. Ano yun? Kumunat ang noo ni Bifren sa pagdududa. Nakangiting sagot ni James, the Goyo Daunas Realms Barriers. We've caused such a huge commotion. They could not have missed it. Goyo. Biglang sumirit si Bifren, hawak-hawak ang kanyang ulo na para bang may malawak at walang hangganang impormasyon na bumabarena sa kanyang isipan. Bang! Kalmadong sagot ni James, kami ang pag-alit. Ngumisi si Bifren, medyo confident siya. Shall I have a go, James? Bahagyang tumango si James at sinenyasan si Bifren na magpatuloy. Kabanata 7147. Sa isang kisap mata, ibinuka ni Bifren ang kanyang mga kamay at pumailang lang sa langit. Ang kanyang mga kamay ay naging napakalaking ginintoang pakpak, na humahampas sa hangin ng may lakas. Isang mabangis na bagzo ng hangin ang sumunod, na may daladalang mga palaso na ginintoang balahibo, na napyunit sa moog ng isang mabangis na unos. Ang dating matibay na mga depensa ay gumuho na parang tinamaan ng isang malakas na puwersa ng kalikasan. Ang lupa ay yumanig, at ang mga protection enchantment ay nabasag na parang salamin, na naglabas ng isang cascade ng mga banal na artifact sa hangin, isang tanawin ng paparating na kalamidad. Dapat may death wish ka. Mula sa gitna ng bagyo, isang figure ang nagsisingil sa bilis ng kidlat. Kasabay nito, ang pagkalat sa lupa ay umatras na may maugong na ugong. Boom! 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 Isang paputok na shockwave ang sumabog habang ang sibat ay tumusok sa kawalan. Ang lupa ay pumutok, na bumubuo ng mga nakanganga na bangin na nagbabantang lumunin ang lahat sa kanilang kalagayan. Ngunit nang walang anumang sulyap, walang kahirap-hirap na tinataka ni James ang mga bangin, marahang tinapik ang kanyang paa sa lupa. Muling tumahimik ang misteryosong paligid.
Pinagmasdan ni James ang kaguluhan sa itaas na may hawak na garapon ng Chaos Absinthe. Nakipagsagupaan si Bifren sa mahiwagang kalaban sa gitna ng lagaslas ng apoy at kumikinang na mga sandata. Ito ay isang nakakabighaning panoorin upang pagmasdan. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang nakasisilaw na upuan. Nakaupo ng maluwag, siya ay naging isang manunood lamang, ninanamnam ang kanyang alak habang pinagmamasdan ang tunggalian. Si Bifren ay mas malakas kaysa sa nakaraan. Siya ay nanindigan ng husto laban sa isang kalaban na may lakas na kapantay ng isang emperador. Tanong ni Hemera, pwede ba kaming sumali, Master? Tumango si Fennec, gusto rin naming lumaban, Master. Why intervene? 3 against 1 is dishonorable, sagot ni James. Sa halip, tingnan mo ang kuta. Ang kayamanan ay nasa loob. Si Hemera at Fennec ay tumakbo sa kanyang utos, nagmamadaling pumunta sa hadlang ng may pag-asa. Sinubo ni James ang kanyang alak at nagkomento, huwag kang magpigil, Mr. Bifren. Immortal ka ngayon. Dapat kang lumaban ng malaya at walang labis na pag-aalala. Dahil sa lakas ng loob ng mga salita ni James, iniwan ni Bifren ang pag-iingat. Mabilis niyang pinalibutan ang kanyang kalaban ng 8 primordial spirits, naglunsad ng walang humpay na pag-atake. Sa isang malabo ng swordplay at elemental na galit, ang larangan ng digmaan ay nagbago sa isang maelstrom ng kaguluhan, na nilamon ng mga mandirigma. Thud! 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 Nang tumira ang alikabok at nawala ang nakakasilaw na mga ilaw, ang misteryosong figure ay naging isang matandang lalaki na nakasuot ng itim at puting damit. Kakaiba ang kinatatayuan niya habang nakatitig kay Bifren na may gulat at hindi makapaniwala. Sino ka? Paano mo ako natalo? Ito ay isang magandang laban. Ako ang ninuno ng lumilipad na mga hayop, si Bifren, na nasa ilalim din ng Mortal Emperor, iprinoklamo ni Bifren, na binawi ang kanyang tumutusok na pakpak sa katawan ng lalaki. Kasabay ng pagbuhos ng dugo, napailing ang lalaki, na sinalubong ng tingin ni James ang kawalan ng pag-asa. Ikaw ba ang pinili ng mga mortal, James Caden? Habang nagsasalita siya, ang mga pagsabog ay nagmula sa loob ng kuta, na gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Kabanata 7148. Habang tumatagal ang kanyang mga salita, ilang pagsabog pa ang lumabas mula sa gumuhong muog. Ito ay isang tunog na uniforme at nakakatakot na ito ay magpapadala ng panginginig sa mga gulugod ng mga tao. Maging si Bifren, na naka-hover sa kawalan, ay mabilis na bumalik sa tabi ni James dahil sa pag-iingat. Anong tunog yan, James? Bago pa makasagot si James, bumulalas ang malubhang sugatang matanda, iyan ang Divine Army. Nagdilim ang ekspresyon ni Bifren nang marinig ang paliwanag niya. Gayunpaman, nanatiling nakaupo si James, hindi nababagabag. Habang lumalakas ang dumadagandong na dagandong, lumitaw sa dikalayuan ang isang maitim na masa na kahawig ng rumaragasang dagat. Nagpakita na ang Divine Army. 1/3. Nagmarcha sila sa 4 na square formations, humigit kumulang 10,000 ang bilang. Bagamat hindi kahanga-hanga ang kanilang mga bilang, talagang pinalamig ng hangin ang kanilang layunin sa pagpatay. Matapos huminto ng isang liwanag na taon, isang matikas at magandang figure ang lumabas mula sa porma sayon at bumaba sa harap ni James. Yumuko siya at magalang na bumati, ako ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Lord Goyo, ang Tico's Path King, Zayla Jasperson. Isang karangalan na makilala ka, Mortal Emperor. Nakangiting tugon ni James. Biglang malamig na sabi ni Zayla, balak mo ba talagang pumanig sa isang tyrant, James? Tanong ni James, anong status ang hawak mo bilang Path King? Natigilan si Zayla sa mga tanong niya. Sumingit ang matanda, si Lord Goyo ay mayroong 9 na Path Kings, 7 War Saints. Napakalakas nila. Walang pakialam na sumagot si James, I see. Bumalik siya kay Zayla at nagtanong, nandito ka ba para sa peace negotiations o digmaan? Mayabang na sagot ni Zayla, depende yan sa desisyon mo. Isa ka sa 5 pinili na pinili ni Lord Goyo. Hindi lang karangalan ang titulo mo. Kwalipikado kang maging susunod na Supreme Path. Ang tanga mo ba para mawala ang ganitong pagkakataon? Nagtaas ng kilay si James, lumingon kay Bifren, at nagtanong, tinatakot ba niya ako?
Kabanata 7149. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Bifren. Huminga ng malalim si James at sinabing, "That's unusual. Since your intentions are sincere or not, I appreciate your gesture. I'll allow you to withdraw unscathed." Nagdilim ang ekspresyon ni Zayla sa sinabi ni James. She replied coldly, "Napakamayabang mo, James. Parang walang hangganan ang tigas ng ulo mo." Nagkibit balikat si James at ngumisi, "Tingnan mo yan. Hindi naman kinailangan na lumabas ang totoong ugali mo. Ang katalinuhan ng mga divine beings ay hindi masyadong katumbas ng mga mortal ng US. How dare you?" Umungol si Zayla, itinaas ang kanyang mahabang espada. Sa likod niya, ang 10,000 sundalo ng Divine Army, na nakaayos sa 4 na pormasayon, nagmarcha pasulong na may dumadagandong na mga hakbang, ang kanilang puot ay ramdam. Kumunot ang noo ni Bifren at nagtanong, "Ay break ko ba sila?" Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sumagot, "Hindi. Ito ay isang patas na labanan sa pagitan ng dalawang hukbo. Wala tayong kapangyarihan, ngunit hindi tayo matatalo sa kanilang aura." Sa pagwagayway ng kamay, isang purple gold beam ang bumaril at agad na kumalat sa buong lugar sa likod ni James. Nanlaki ang mata ng sugatang matanda at si Zayla sa gulat. Pagkaraan ng pangalawa, may nagmula sa likuran ni James. Ang Wormscale Army ay unti-unting lumitaw, ang kanilang presensya ay kakilakilabot at kahanga-hanga. Mabilis na ikanaway ni Zayla ang kanyang kamay at pinigilan ang Divine Army sa pagsulong pa. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa paparating na hukbo. Hindi, imposible ito. Ang Rimscale Source ay isang grupo lamang ng mga hindi gaanong mahalagang nilalang. Paano nila pinagsama-sama ang napakalakas na hukbo? Isang lalaking may hawak na hand fan ang biglang sumulpot sa tabi ni Zayla. Sinuri niya ang eksena na parang isang batikang strategist at sinabing, ang kanilang hukbo ay binubuo pangunahin ng mga espiritual na sage. Medyo makapangyarihan sila. Nanunuya si Zayla, paano ito posible? Bukod kay Marius, ang Rimscale Source ay walang ibang powerhouses. Ang iba ay nasa spiritual sovereign rank o mas mababa. Kaya paano sila magkakaroon ng ganoong lakas? Napabuntong hininga ang lalaki at sinabing, huwag na nating alalahanin ang sarili natin. Sa James dito, hindi tatayo ang mga panlaban natin. Dapat tayong humingi ng reinforcements. Ngumisi si Zayla at iwinagayway ang kanyang espada. Atake. Crush sila at labagin ang Wormscale Source. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang utos, sumulong ang Divine Army, kitang-kita ang kanilang pagkakaisa at determinasyon. Nang makita ang kanilang mabangis na pagsulong, ngumiti si James. Magsimula na ang laban. Sisingilan. Itinaas ni Marius ang kanyang banner, at sinundan ng 10,000 tropa si Seraphine sa larangan ng digmaan. Lumingon si James kay Marius at tinanong, nasaan si Dorvis? Kumikislap sa kalangitan. Umalangaw-ngaw ang huni ng kanilang mga sigawan habang inilulubog nila ang larangan ng digmaan sa siklab ng pagdanak ng dugo at takot. Kabanata 7150. Ang matinding labanan ay sumiklab, na naging sanhi ng pagyanig sa buong celestial realm. Ang mga tropa ng Rimscale Army ay binigyan ng kapangyarihan ng anonymous gas ni James at nakipaglaban ng buong lakas. Ang Divine Army, na kilalang mas malakas kaysa sa Marauder Army, ay dinaig ng mga kalaban nito. Sa pagmamasid sa banal na hukbo na bumagsak sa kapangyarihan ng kanilang mga kalaban, si Zayla ay natigilan. Hindi niya akalain na ang di umano'y mababang Wormscale Source ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Pinayuhan ng lalaking nakatayo sa tabi ni Zayla, iutos mo silang umatras. Sa ganitong bilis, mapapawi ang banal na hukbo. Nanunuya si Zayla, pwede silang mangarap kung sa tingin nila ay napakadaling mahuhulog ang Divine Army. Itinutok niya ang kanyang espada pasulong, at isang nakakasilaw na liwanag ang agad na bumalot sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, nabuhay muli ang kanyang mga nahulog na sundalo. Sila ay naging mas mabangis at higit na uhaw sa dugo kaysa dati, mabilis na binago ang takbo ng labanan sa maikling panahon. Si Marius, na kumpiyansa na manalo sa labanan, nakasimangot. Sila ay walang awa gaya ng Marauder Army, tulad ng mga halimaw na walang kaluluwa. Atensyon!
Itinaas ni Marius ang kanyang bandila para i-rally ang kanyang mga tropa, ngunit biglang pumagitna si James at sinabing, "Hold on. Let them adapt and overcome the situation." Ang tunay na lakas ay huwad sa harap ng panganib. Nagulat si Marius sa sinabi ni James pero sumunod naman ito. Samantala, ikinaway ni Seraphine ang kanyang kamay at sumigaw, "Manahimik ka. Isang beses lang silang mabubuhay muli. Patayin sila at parangalan ang Wormscale Source." Pagkatapos magsalita, itinulak niya ang kanyang palad pasulong at agad na pinaalis ang isang dosenang nabuhay na muli na mga kalaban. Habang lumilipad sila sa malayo, sumabog sila sa mga piraso. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tropa, at agad nilang pinakawalan ang kanilang supernatural powers. Sa sandaling iyon, isang barrage ng elemental at sword attacks ang sumiklab sa buong larangan ng digmaan. Ang mga bagong nabuhay na hukbo ay unti-unting pinatay, at muling bumaling ang tubig. Galit na galit si Zayla at sinubukang itaas ang kanyang espada para magbigay ng panibagong utos. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang tagapayo at sinabing, "Huwag matigas ang ulo." Personal na itinayo ni Lord Goyo ang Divine Army kasama ang kanyang pinakamahuhusay na elite. Gayunpaman, ang ating mga kalaban ang may kapangyarihan. Kung magpapatuloy tayo sa pakikipaglaban, baka mawala ang kuta. Hindi naman natin pwedeng ipagkanulo ang tiwala ni Lord Goyo, di ba? Napatingin si Zayla kay James na nagngangalit ang mga ngipin. Mas lalo siyang nagalit nang makita siyang kalmadong nakaupo sa kanyang upuan na naka-cross legs. Gayunpaman, naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Kung ang buong Divine Army ay mapapawi, ang kanilang mga depensa ay guguho. Hindi lamang siya dapat mag-alala tungkol sa pagsagot kay Lord Goyo, ngunit kung makakalabas ba siya ng buhay ay hindi sigurado. Walang gana siyang sumigaw, umalis. Umalangaw-ngaw ang huni ng isang kampana sa buong larangan ng digmaan, na nag-udyok sa mga tropa ng Divine Army na umatras. Nagulat, si Zayla at ang kanyang tagapayo ay mabilis na nagpakilos ng isang nakasisilaw na lilang-gintong liwanag upang protektahan ang kanilang sarili. Sa kasamaang palad, nagawa lamang nitong harangan ang ilang daang suntok bago bumagsak sa kawalan. Hindi nagtagal, sila ay natamba na may matinding pinsala. Kabanata 7151. Habang umuungol, nahulog si Zayla at ang military advisor sa paanan ni James. Nagluwa sila ng isang bibig ng dugo. Kasabay nito, ang mahabang espada na ginamit ni Zayla para kontrolin ang Divine Army ay nahulog sa lupa at sinunggaban ni James. Nakatingin sa nakasisilaw na longsword sa kanyang kamay, ngumiti ng masama si James. "Phoebe, sa wakas may nagawa ka ng maganda." Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Marius na nasa kawalan. Tapos, humagalpak siya ng tawa. Si Zayla, na nakadapa sa lupa, ay nakatitig kay James nang may galit. "Ikaw ang pinili, gayunpaman pinipilit mong sumalungat sa landas at gumawa ng kasamaan. Mamamatay kang walang libingan at haharap sa walang katapusang kapigatian." Hindi naman galit si James. Nil-arrow niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at sinabing, "Paulit-ulit mong sinasabi na sumalungat ako sa landas. Ang landas na pinaniniwalaan mo ay isang tirano lamang. Kung susundin mo ito, ikaw ay uunlad. Kung hindi, ikaw ay mapahamak." Nang marinig iyon, nagalit si Zayla. "Ako ay isang Xanadu Alcide na nilalang. Ako ay isang makalangit at marangal na nilalang. Ang isang buhay na nilalang na tulad mo ay hindi makokontrol sa akin. Kahit anong mangyari, hindi mo mababago ang iyong kapalaran." Ngumuso si James. Ang mga alagad sa ilalim ni Lord Goyo ay may ganitong pakiramdam ng higit na kahusayan. Nakakagulat. "James," umungol si Zayla, "patayin mo ako kung manggahas ka. Tingnan natin kung si Lord Goyo at ang mga taong nagpo-protekta sa kataas-taasang landas ay paghiwalayin ka. How dare you disrespect our commander when you're about to die? You deserve to die." Isang galit na dagandong ang nagmula sa likuran ni James. Sa susunod na segundo, isang nakakatakot na gininto ang sword na liwanag ang sumiklab. Sa malakas na tunog, naputol ang ulo ni Zayla. Ang biglaang eksena ay natakot sa military advisor na nakaupo sa tabi ni Zayla. Maging si James ay hindi napigil ang sumimangot. Pagkatapos, isang sinag ng Bonewar light ang sumikat.
Out of nowhere, lumitaw si Dorvas na may kumikinang na broadsword. Bakit mo siya pinatay? Si Marius, na nasa kawalan, ay galit na sumigaw, Dorvas, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng liwanag at damapo sa lupa. Naglagay siya ng palakol sa balikat ni Dorvas. Pagharap sa kanyang murderous energy, mahinahong ngumiti si Dorvas. Divine Marius, hindi mo ba narinig? Ang tigas ng ulo niya. Pinahiya niya sa harap ng lahat ang commander natin, na Wormscale Saint Murin. Pinatay ko siya para protektahan ang dignidad ng commander natin. Kalokohan. Tinuro ni Marius si Dorvas. Halatang nanunood ka lang ng saya. You're trying to provoke a war between the Wormscale Source and Lord Goyo. Hindi ko maintindihan. Nakangiti si Dorvas. Hindi ba tayo nagsisimula ng digmaan laban kay Lord Goyo? Dahil nagsimula na ang digmaan, dapat tayong lumaban hanggang kamatayan. Bakit tayo magpapakita ng awa? Siya ay isang kaaway at ang commander ng pinakamataas na ranggo dito. Dapat akong makakuha ng isang merito para sa pagpatay sa kanya sa isang suntok. Nang marinig iyon, nagalit si Marius. Napatingin siya kay James na nakaupo sa isang upuan. Gayunpaman, tiwala si Dorvas. Maangas niyang tinitigan si Marius. Pursing his lips, ngumiti si James. Tama si Dorvas, Holiness. Dahil nagsimula na ang digmaan, dapat tayong lumaban hanggang kamatayan. Dapat walang awa. Master, hindi makapaniwala si Marius sa kanyang narinig. Paanong si James ay nasa panig ni Dorvas? Ngayon, gayunpaman, nais ni James na kumilos siya bilang isang kanya na kumpay. Anong problema? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Labag ka ba sa utos ko? Natigilan si Dorvas. Nagmamadali siyang yumuko kay James. Commander, ikaw ang pinaka nakakaalam tungkol sa sitwasyon ng Marauder Army of 100,000 warriors. Sa mga tuntunin ng lakas at lakas ng pakikipaglaban, talagang hindi ito maihahambing sa mga powerhouse mula sa Wormscale Source and, huwag gumawa ng mga dahilan. Malamig na sinabi ni Marius, dahil iginagalang mo ang Wormscale Saint, dapat mong sundin ang kanyang mga utos, kung hindi, nangangahulugan ito na mayroon kang lihim na motibo. Nang marinig iyon ni Dorvas, namula ang mukha niya sa galit. Bagaman siya ay nag-aatubili, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maglaro ng anumang mga trick. Kung hindi, mawawalan siya ng buhay. Matapos mag-isip ng mabuti, itinaas niya ang palakol sa kanyang balikat na inilagay ni Marius at sumigaw, gagawin ko ang sinabi mo. Ang Marauder Army ng 100,000 warriors ay hindi mas masahol pa kaysa sa iyong mga powerhouse. Pagkatapos, kumuha siya ng token at iwinagayway iyon. Marauder Army, makinig ka. Maglulunsad kami ng pag-atake mula sa harap, gitna at likod. Pagkatapos nito, ang 100,000 mandirigma ay agad na bumuo ng isang pattern at sumugod patungo sa hadlang sa harap nila sa isang maayos na bilis. Nang makita iyon, ngumiti si James. Sa kabilang banda, ngumuso si Marius. Ang mga trick ng Dorvas Asterisk ay larong pambata. Walang hiya siya. Tapos, tumingin siya kay James. Guro, ang Marauder Army ng 100,000 warriors ba ay sasayangin niya o isakripisyo ng walang kabuluhan sa kanyang mga kamay? Nakangiting sinabi ni James, hindi. Para kay Dorvas, sagrado ang Xanthocos. Kinikilala niya ang Marauder Army ng 100,000 warriors bilang mga bodyguard ni Xanthocos. Hindi niya sasayangin kahit isa sa kanila. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Marius. Sa mga tuntunin ng karunungan, lahat ng nabubuhay na nilalang ay wala sa harap ni James. Ngayon, nagkaroon siya ng isa pang lakas. Sa sitwasyong ito, Xanthocos man o Goyo, sobra nilang pinahahalagahan ang kanilang mga kakayahan at naghahanap ng kamatayan. Nagsimula na ang digmaan sa panig ni James. Ito ay puspusan. Naging maayos ang lahat. Sa templo ng Kadir sa 49 na langit, nakatanggap si Xanthocos ng mga ulat mula sa lahat ng panig. Ang kanyang mga disipulo at Diyos Hari ay sumalakay sa iba't ibang direksyon. Pare-pareho silang nanalo at natalo. Nasakop nila ang 5 sa 9 na Daones realms. Sa sandaling ito, naglalakad pabalik-balik si Xanthocos sa templo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng pagkabalisa.
Sa kabilang banda, nagpalitan ng tingin sina Quentin at Quintus. Alam na alam nila ang sitwasyon. Pagkatapos noon, itinulak niya ang palad niya. Sa isang malakas na putok, naging abo ang nag-ulat ng balita. Nang makita ang nakakatakot na eksena, nang inag sina Quentin at Quintus. Sa sobrang takot ay hindi na sila makahinga. Sa sandaling ito, isang may sakit na elder na nakasuot ng pulang damit ang pumasok sa templo. Nang makita niya ang madugong eksena, hindi niya naiwasang sumimangot. Cool and Holiness, mayroon ka rin bang masamang balita? Malamig na tanong ni Xanthocos. Napabuntong hininga, sinabi ni Xanthocos, kailangan ba nilang iulat ang pagkubkob? Ito ay orihinal na isang pagkubkob pa rin. Pero wala akong pakialam kung nasa gitna o kanlurang ruta sila. Ang pinapahalagahan ko ngayon ay ang worm scale source. Gusto kong malaman kung si James at ang iba pa ay nagsimula ng digmaan laban sa Goyo Daonas Realm. Biglang nagangat ng ulo si Quilon. May gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Ano naman sayo? Napatingin si Xanthocos kay Quintus at Quentin. May balita na ba kay James? Ito ay nauugnay sa aming pangkalahatang sitwasyon. Mabilis na bumalik sa katinuan si Quintus. Emperor Kadir, titingnan ko ito ngayon. Tapos, tumakbo siya palayo. Nang makita iyon ni Quentin ay nagmura siya sa kanyang puso. Naiwan siya. Mr. Quentin. Lumapit si Xanthocos kay Quentin. Mula nang makilala namin si James, bihira na kaming mag-chat. Napabuntong hininga si Quentin. Xanthocos, kung sisimulan mo ang isang malaking labanan sa 49th Heaven, alam mo ba kung ilang buhay ang masisira? Natigilan si Xanthocos. Tapos, humagalpak siya ng tawa. Kumunot ang noo ni Quentin. Mawawasak ang mga buhay. Si Xanthocos, natapos ng tumawa, ay malamig na nagtanong, kung hindi natin gagawin ito, baka wala ng buhay na nilalang noon. So, paano natin sinisira ang buhay nila? Nawalan ng masabi si Quentin. Si Xanthocos ay palaging ganito. Kahit ano pa ang itanong sa kanya ni Quentin, magsasalita siya ng totoo at sasabihin sa kanya ang isang katotohanang hindi niya mapabulaanan. Mukhang nakikiramay kayo ni James sa isa't isa. Ngumisi si Xanthocos. Pero Mr. Quentin, kailangan mong maunawaan na tayo ay sinumpaang magkapatid. Kung ano ang hindi maibigay ni James, kaya ko. Sa tingin mo ba gusto ko ng katanyagan, kaluwalhatian at kayamanan? Nagdilim ang mukha ni Quentin. Alam kong proud ka. Inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, nakangiting sinabi ni Xanthocos, hindi ka kailanman naghahanap ng katanyagan o kayamanan dahil gusto mong ipaglaban ang pagiging patas para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Matutulungan kitang makamit ito. Iniangat ni Quentin ang ulo at huminga ng malalim. Dapat ba niyang ipaglaban ang lahat ng may buhay na nag-iisa? Mas masahol pa si Xanthocos kay James. Kung hindi lang binigyan ni James ng espesyal na gawain si Quentin, hindi pa rin titiisin ng huli si Xanthocos hanggang ngayon. Nang marinig iyon, lumingon si Xanthocos. Tuwang-tuwa siya. Sa wakas matutupad na natin ang plano natin. Sinugod ni Quintus si Xanthocos at tumawa. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis sa templo kasama sina Quentin at Quilon. Sa pagkakataong ito ay nakakunot-noo pa rin si Quentin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang sundan si Xanthocos. Sa pagtatapos ni James, habang ang Marauder Army ng 100,000 warriors na pinamumunuan ni Dorvus ay naglunsad ng isang pag-atake, ang unang linya ng depensa sa katimugang bahagi ng Goyo Daonas Realm ay ganap na nalibag. Pagkatapos, naghiwalay sila sa ilang grupo na may 80,000 powerhouse mula sa Wormscale source. Napakalaki nila. Matapos masira ang higit sa 100 linya ng depensa, sa wakas ay nakarating sila sa Territory Universe na siyang pinakamalaking universo sa timog na bahagi ng Goyo Daonas Realm. Ang Marauder Army ng 100,000 warriors ay talagang isang makapangyarihang sandata. Ang hukbo ay labis na nakakatakot na si Dorvus ay maituturing na isa sa mga makapangyarihang general ng Xanthocos. Gayunpaman, walang awa si Dorvus. Kahit saan siya pumunta, may laman at dugo kahit saan. Lalaki man, babae, bata o sumukong mandirigma, lahat sila ay papatayin niya ng walang awa. Kung tungkol sa mga mapagkukunan ng pagtatanim, dadambong siya sa abot ng kanyang makakaya.
Lahat ng hindi maalis ay masisira. Ang bawat halaman ay masisira sa lupa. Pinatay nila ang lahat sa harap, ngunit ang 80,000 powerhouse mula sa worm-scale source ay maaari lamang magsilbi bilang mga bantay upang protektahan ang kaliwa at kanang bahagi. Kung hindi inutusan ni James na itigil ang pag-atake, agad na sinalakay ni Dorvus ang Territor Universe at pinatay ang lahat. Sa sandaling ito, sa hangganan ng Territor Universe, nakaupo si James sa isang sagradong lotus na may 3 bulaklak sa paligid niya, na nagpapakita ng prestihiyo. Sa kawalan ng unahan, galit na galit ang 7 espiritual na banal na pinamumunuan ni Seraphine. Pinag-uusapan nilang lahat ang kalupitan ni Dorvus at ng Marauder army ng 100,000 warriors. Sa daan, napakaraming nakakakilabot na eksena ang kanilang nakita. Pati mga powerhouse na tulad nila na sanay makakita ng mga patayan ay kinilabutan. Worm-scale Saint, bilang commander, dapat mong kontrolin sila. Lumuhod si Seraphine sa isang tuhod at sinabing, kung patuloy nating papatayin sila batay sa paraan ni Dorvus, lahat ng universo at kaharian na ating pinagkasunduan ay maguguho. Ano ang punto? Nang makita siyang nakaluhod sa lupa, ilang mga espiritual na banal ang lumuhod din sa lupa at nakiusap kay Dorvus na parusahan ng mahigpit. Habang pinagmamasdan niya ang mga kilos nila, nakasimangot si Marius. Anong ginagawa mo? Pinagbabantaan mo ba si Master? Dahil doon, lahat ng espiritual na banal na pinamumunuan ni Seraphine ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga ulo. Tapos, nilingan ni Marius si James. Guro, bagamat iniistorbo kanila, ang kanilang mga salita ay hindi makatwiran. Masyadong malupit si Dorvus. Pinatay niya hanggang dito, kasama na ang mga bihag na sumuko. Kung magpapatuloy siya, sisirain niya ang iyong reputasyon at papasanin mo ang mga sumpa para sa kanya. Higit sa lahat, kapag nawala mo ang puso ng lahat ng mga banal na nilalang, magiging mahirap para sa iyo na maging pinuno ng lahat ng mga kaharian at igalang ng mga banal na nilalang. Nang marinig iyon, itinaas ng mga espiritual na banal ang kanilang mga ulo ng may pananabik. Napangiti si James. Nang magsasalita na sana siya, isang galit na sumpa ang tumunog mula sa kawalan sa harapan niya. Gaano kalakas loob ang isang grupo ng walang kahihiyang nabubuhay na nilalang mula sa worm-scale source na Suron ang iba sa kanilang likuran. Napaka-despicable. Nang marinig iyon, sumimangot si Marius at ang spiritual saints. Sa susunod na segundo, isang sinag ng liwanag ang pumasok at naging Dorvus. Lumitaw siya sa harap ni James. Commander, ang bait mo. Hindi ka maniniwala sa mga nakakatakot nilang salita, tama ba? Dorvus. Dumilim ang mukha ni Marius. Ako ba ay kabilang sa mga sinabi mo na nagsalita ng mga nakakatakot na salita? Sinulyapan ni Dorvus si Marius at malamig na ngumuso. Divine Marius, matanda ka na. Paano kita masusungit? Gayunpaman, bilang isang elder, hindi ka ba masyadong nagtatangi at hindi patas? Hindi nakaimik si Marius. Nang marinig iyon, nagalit si Marius. Ngumuso si Marlowe. Bagaman wala kami sa unahan, nasa balikat namin ang higit sa kalahati ng mga pag-atake. Sino ang takot sa kamatayan? Sa pagharap sa pag-atake ng mga espiritual na banal, si Dorvus ay tumawa sa galit. Ngayong nanalo tayo sa laban, sinusubukan mong makuha ang kredito. Kung gusto mong pag-usapan, kalkulahin natin ng maayos. Point 1, tapos, tumingin siya kay Marius. Kailangan mong masaktan ng husto ang Tycho's Path King, ngunit ako ang pumatay sa kanya. Tapos, pinagsabihan mo ako. Kumunot ang noo ni Marius. Ngumuso si Dorvus. Nilingan niya si James at sumaludo rito. Kung tungkol sa natitirang 3 hari ng landas at 2 santo ng digmaan sa katimugang bahagi ng Goyo Daunus World, lahat sila ay kinuha ng ilang mga powerhouse sa ilalim ni Sir James. Kaya naman, nagawang mapuksa. Hindi ba kayo masyadong walang hiya para kunin ang kredito? Sa sandaling sinabi iyon ni Dorvus, pinukaw niya ang galit ng mga espiritual na banal mula sa worm-scale source. Pinabulaanan nila siya at sinaway. Ang worm-scale saint ay ang pinuno ng worm-scale source. Siya ang ating pinakamataas na paniniwala. Paanong mali? Tama na yan. Tayong lahat ay tapat sa worm-scale saint. Paano mo may kukumpara ang US? Dorvus Holiness, mas matanda ka sa US.
Gayunpaman, pinakamahusay na huwag sabihin ang mga salitang iyon upang maghasik ng hindi pagkakasundo. Hindi kami sang-ayon dito. Ikaw ay uhaw sa dugo at malupit. Gusto mong magkaroon ng masamang reputasyon ang Wormscale Saint. Ikaw ay walang hiya at kasuklam-suklam. Dorvus, please stop talking. Lahat tayo ay mga disipulo ng Wormscale Saint. Hindi mo kami ma-provoke. Magwala ka. Kung wala ka, mapapanalo pa rin namin ang Goyo Daunus Realm. Nang makitang galit na galit ang lahat, hindi nagpakita ng takot si Dorvus. Bagkus, mas naging excited siya. Nagsimula siyang gumawa ng mga sarkastikong pahayag, na ginawang mas galit ang mga espiritual na banal mula sa Wormscale source. Pinalibutan siya ng mga ito at muntik ng mag-away. Sa sandaling ito, nakaupo pa rin si James sa Lotus. Pinanood niya ang eksena ng walang sabi-sabi. Nang mapansing may mali sa ekspresyon ni James, biglang winagiway ni Marius ang kanyang kamay at sumigaw, "Sige. Manahimik ka." Pagkatapos, ang grupo ng mga banal na nilalang na nagtatalo ay nagtaas ng kanilang mga ulo. Nang makita nila ang ekspresyon ni James, bigla silang may na-realize. Napaatras sila ng ilang hakbang at ibinaba ang kanilang mga ulo na may konsensya. "Napakaingay," sabi ni James, "sapat na ang narinig ko." Nang marinig iyon, si Dorvus at ang mga banal na nilalang mula sa Wormscale source ay labis na natakot kaya hindi sila nang ahas na huminga. "Ang daming tanga," nakangiting sabi ni Harper na nakatayo sa tabi ni James, mukhang magre-rebelde sila. Tapos tumingin siya kay James. "Hindi ka nila iginagalang bilang commander. Matagal na panahon na rin simula nang ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Nakalimutan na yata nila kung sino ang master dito. Hayaan mong patayin ko silang dalawa." Lumapit si Hankan na nakadisguised bilang Morgoth. Dahil doon, mas natakot si Dorvus at ang mga banal na nilalang mula sa Wormscale source na nakayuko. Nang maunawaan ang sitwasyon, nagmamadaling lumuhad si Marius sa lupa. "Master, pasensya na. Hihintayin namin ang desisyon mo." "Hoy!" Itinuro ni Harper si Dorvus na nag-aalangan. "Hindi mo pa ba alam ang pagkakamali mo? May death wish ka ba?" Natigilan si Dorvus. Noon lang siya napaluhod sa lupa kasabay ng pagkatok. "Commander, na-frame ako. Ngayon mo lang nakita. Sinisiraan nila kami. Kami ay..." "Natahimik ka na ba?" Pinutol ni James si Dorvus. "Paano kung hayaan kitang mamahala sa pag-atake sa Territory Universe? Pagkatapos, maaari kang pumasok at pumatay ng maraming buhay na nilalang hanggat gusto mong huminahon." Dahil doon, nagbago ang ekspresyon ni Dorvus. "Commander, sa tingin mo ba hindi ko rin sila dapat patayin? Kahit magkaaway sila. Nakalimutan mo na ba kung paano tretuhin ng mga nilalang outside ang US at kung gaano sila ka-arrogant noon? Kinokontrol nila ang aming kapalaran at lahat ng iba pa. Sa tingin mo ba ay pinatay mo lang ang mga nilalang na outside?" Nilingon ni Marius si Dorvus. "Sa tingin mo ba walang buhay na nilalang sa kanila?" Nagnganga ang mga ngipin ni Dorvus. Kahit na may ilan sa kanila, hindi sila maiiwasan dahil ito ay isang digmaan. "Iilan lang ba sila?" Napatingin si Marius kay James at ngumuso. "Pinatay mo ang trilyon ng tinatawag na mga kaaway sa daan. Ang mga nilalang na outside sa kanila ay 1 bilyon lamang. Ang iba ay pawang mga buhay na nilalang. Sila ay mga buhay na nilalang na inalipin ng mga nilalang na outside. Naging miserable na ang buhay nila. Hindi nila alam kung mabubuhay pa sila sa ibang araw sa ilalim ng mga nilalang ni outside. Matagal na silang inapi. Hindi nila matatakasan ang ganitong miserableng buhay. Ngayon, inatake namin ang Goyo Daunus Realm dahil gusto naming iligtas sila. Gayunpaman, pinatay mo silang lahat. Ikaw ay mabisyo at malupit. Nakakabaliw ka." Nagalit si Dorvus. Ibinuko niya ang kanyang bibig ngunit wala siyang masabi. "Dahil ikaw ay dapat na pumatay sa mga kaaway, bakit ka naging hindi patas?" Tanong ni Marius. "Dinala mo ang lahat ng magagandang babae na naging kaaway namin sa iyong espasyo. Sa kabilang banda, pinatay mo ang mga lalaki at babae na may ordinaryong hitsura. Walang hiya ka. Akala mo ba hindi ito mapapansin ni Master?" Hindi nakaimik si Dorvus. "Gusto mo lang kunin ang magagandang babaeng ito bilang iyong sarili at maging iyong dual cultivation na alipin." Galit na sigaw ni Marius.
Ginagawa mo rin ito para pasayahin si Emperor Kadir, ang iyong amo, dahil kilala siyang babaero at walang hiyang lalaki. Ang dead energy na kanyang nililinang ay lubos na umaasa sa pagsipsip ng yin energy mula sa mga kababaihan bilang isang cultivation resource. Siya ay walang puso at baliw. Hindi siya dapat maging isang Path Emperor. How dare you slander Emperor Kadir? Nang sasalakayin na sana ni Dorvas si Marius, pumasok si Harper at hinawakan siya sa kwelyo. 2/3. Galit na galit si Dorvas. With a charming smile, Harper asked, "Magsisimula ka ba ng away dito? Sa tingin mo ba ay maganda ang ugali ni James?" Hindi. Lumingon si Dorvas kay James. "Commander, marami akong naiambag sa digmaan." "Hindi ko. Hayaan mo siya," sabi ni James. Kumunot ang noo ni Harper, ngunit binitawan niya si Dorvas. Binibigkas ang bawat salita. Sinabi ni James, "Wala akong pakialam kung sino ka o kung kanino ka kumukuha ng mga order. Ikaw ay nasa ilalim ng aking utos ngayon. Dapat kang sumunod sa aking mga alituntunin. Kung nakikita kitang kumikilos ng walang autorisasyon sa pamamagitan ng paggawa ng sarili mong mga desisyon at muling magsagawa ng pagpatay, aalisin kita at ang Marauder Army ng 100,000 warriors. Hindi ka na muling magkakatawang tao." Tapos, nag-wave ng kamay si James. Isang nakakatakot na anonymous gas ang bumaril. Sa isang malakas na tunog, natumba si Dorvas. Nang makita iyon, si Marius at ang mga espiritual na banal na nakaluhod sa lupa ay sunod-sunod na bumangon. Nakahinga sila ng maluwag. Noon lang naging dalawang sinag ng liwanag sina Marius at Harper at bumalik sa Lotus kung nasaan si James. "Kakaiba ang laban," sabi ni Harper habang naka-cross arms. Talaga nga, napangiti si James, ito kasi ang pinakagusto ni Dorvas. Nanlaki ang mga mata ni Marius at nagtanong, "Guro, sinasabi mo bang sadyang pinalala ni Dorvas ang labanan?" Sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin sina Marius at Harper. Nasabi na ni James ang dapat sabihin. Naintindihan naman nila ang lahat, pero nabigla pa rin sila. Hindi nagdalawang isip si Xanthocos na magsimula ng digmaan sa 49th Heaven para lamang pigilin sina Goyo at James. Gusto niyang bumili ng oras para sa kanyang plano. Sa sandaling makuha niya ang Wuya Temple at Path Designation Bead, hindi na niya magiging kalaban sina Goyo at James. Gayunpaman, napakadali bang agawin ang Wuya Temple at ang Path Designation Bead? Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Harper at tumingin kay James. "Maaari ba nating tawagan si Frona, Morgoth at ang iba pa?" Ngayon, kumunot ang noo ni James. Ang Marauder Army ng 100,000 warriors ay dumanas ng malaking pagkatalo sa panahon ng labanan sa oras na ito, sabi ni Harper, "Kung ipatawag natin sila ngayon, walang mapapansin si Dorvas." Huminga ng malalim si James at sinabing, "Hindi na kailangan iyon. Ikaw, Phoebe at Hankan ay sapat na. Hindi yan ang sinasabi ko." Lumapit si Harper kay James. "Gusto mo ba talagang masiyahan si Xanthocos at hayaan siyang sakupin ng Wuya Temple at Path Designation Bead?" Masiyahan. Kung hindi ito ginagawa ni James para masiyahan si Xanthocos, bakit niya gugugol ang labis na pagsisikap sa pakikipaglaro kay Dorvas? Dapat matagal na niyang pinatay sina Dorvas at Xanthocos. Hindi mahalaga kung ito ay ang Marauder Army ng 100,000 warriors o ang mga powerhouse mula sa Wormscale source. Lahat sila ay kontrolado na niya ngayon. Siya ang tunay na pinuno. Gayunpaman, hindi niya maisip ang plano ni Xanthocos. Kung nagkamali ang kilos at may napansin si Xanthocos, hindi na itutuloy ni Xanthocos ang kanyang plano, lalo pang agawin ang Path Designation Bead. Hindi niya mahanap ang Wuya Temple. Ang kailangang gawin ngayon ni James ay maghintay ng matyaga. Kailangan niyang akitin si Xanthocos palabas at hintiyang maging handa ang lahat bago hamampas. "Tingnan mo. Hindi ka na nag-uusap." Galit na tinitigan ni Harper si James. "Bilasan mo at sabihin mo sa akin ang plano mo. Mapapabuti ko ito." James chuckled, "Bibigyan kita ng task. Pag-uusapan natin ito pagkatapos mong makumplito." Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Harper. "Gusto mo bang manganak ako ng baby? Kaya ko na ngayon mawala." Inis na sabi ni James, "Gusto kong pumasok ka sa Territor Universe at makilala ang commander ng Goyo Sect.
Nang marinig iyon ni Harper, inikat niya ang kanyang mga mata. Gusto mo bang hikayatin siyang sumuko? Hindi. Umiling si James. Gusto kong makilala si Lord Goyo. Kailangan kong magpasa ng mensahe ang commander. Pagkatapos, inabot ni James ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw na jade pendant ang lumitaw sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito kay Harper at sinabing, kung hindi ka maniniwala sa iyo ng commander, ibigay mo ito sa kanya. Kung siya ay matigas ang ulo, patayin siya at kami ay maglulunsad ng isang pag-atake. Kinuha ni Harper ang jade pendant at tinignan ito. Pagkatapos, tinanong niya, paano kung hindi ko siya matalo? Nang marinig iyon, tumawa si James. Kung hindi mo siya kayang talunin, dapat siya ang core subordinate sa ilalim ni Lord Goyo. Kung siya nga, hindi niya kami tatanggihan at ang maganda mong anyo. Naningkit ang mga mata ni Harper. Aminin mo na ba sa wakas na maganda ako? Nawalan ng masabi si James. Tinitigan siya nito. Bakit ang confident mo? Sa Havenshine Nebula ng Territor Universe, mayroong isang malaking golden body na sumasaklaw sa 10,000 mga kumpol ng bituin at sumikop sa halos kalahati ng nebula. Sa natitirang kalahati ng nebula, ang mga kumpol ng bituin ay umiikot sa paligid ng ginintoang katawan. Nakasilaw ang ilaw na natanggal. Sa itaas ng ginintoang katawan ay may nagniningning na planeta na mabilis na umiikot. Sa gitna nito, nakaupo ang isang lalaking may puting buhok at mukhang bata pa na naka-cross legs. Nagliwanag siya ng husto. Para bang ang nebula at ang buong Territor Universe ay naliliwanagan ng kanyang liwanag. Siya ay walang iba kundi si Zirek Donnelly, ang naglalagablab na banal na digmaan, na siyang pinuno ng 7 santo ng digmaan sa ilalim ni Goyo. Kasabay nito, siya ang commander na nagbabantay sa katimugang bahagi ng Goyo Daonas Realm. Tungkol sa 12-dosenang mga defensive barrier sa katimugang bahagi na nilabag at lahat ng universo maliban sa Territor Universe ay nasamsam, si Zirek ay hindi natakot. Para bang kontrolado niya ang lahat. Kahit ang dojo na nilinang niya ay walang panlaban. Hindi siya pinrotektahan ng sinuman. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang dumaloy sa kanya. Lumitaw ito sa kanyang harapan, na nag-transform sa isang napakagandang babae sa isang pulang damit. Noon lang nagmulat ng mata si Zirek na kanina pa nagmumuni-muni. Harper! Hoy! Humalaklak si Harper at sinabing, maraming taon na ang nakalipas, pero natatandaan mo pa rin ang pangalan ko. Iniisip mo ba ako dahil gusto mo akong matulog? Napabuntong hininga si Zirek. Nakangiting tinanong niya, ikaw pa rin. Pagkatapos, 4 na sinag ng liwanag ang sumigaw. Naging 2 lalaki at 2 babae. Nakasuot sila ng armor. Sa sandaling lumitaw sila, sinalakay nila si Harper ng sabay-sabay. Sa pagtama ng 4 na nakakatakot na Bonewar lights, 4 na umiikot na bagyo ang nabuo sa paligid ng Harper. Nagbabanta sila. Gusto ko lang maging mabait. Bakit napakahirap? Hayaan mo akong makipag-ayos sa iyo. Pagkatapos, inabot ni Harper at kumalat ang isang malawak na anonymous gas. Sa isang malakas na tunog, binasag nito ang mga umiikot na bagyo. Pagkatapos nito, ang 4 na lalaki at babae na kumubkob sa kanya ay biglang natambo ng gas. Umubo sila ng dugo. Basag din ang kanilang baluti. How dare you attack me? Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Ngumuso si Harper. Zirek, ang iyong mga alagad ay masyadong mahina. Sa isang iglap, ang sword lights at mga palad ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang universo. Nakakakilabot. Kahit na ang pag-atake ay nagmula sa lahat ng direksyon, ito ay ganap na hinarangan ng transparent na kalasag ni Harper. Nang makita iyon, napapikit si Zirek nang walang magawa. Niayaw niyang tingnan ang eksena. Ngumiti si Harper at sinabi, Zirek, pinipilit mo ba akong patayin ang lahat ng mga disipulo mo? Nang marinig iyon ni Zirek, binuksan niya ang kanyang mga mata at sumigaw, lahat, tumigil. I told you to stop, galit na sigaw ni Zirek, gusto mo bang mamatay lahat? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sumunod ang 3 emperador at sunod-sunod na umalis. Gayunpaman, nanatili sila sa kalagitnaan ng hangin. Para bang kikilos sila anumang oras kapag umalis si Harper sa linya. Ang daming tanga. Ikan-away ni Zirek ang kanyang kamay. 2 gininto ang ilaw ang bumaril, na nagpatambo sa 3 emperador.
Noon lang binawi ni Harper ang kanyang kalasag at nakangiting lumapit kay Zirek. Itinuro ni Zirek ang likod ni Harper at may lumabas na upuan. Then, he made a gesture signaling her to have a seat. Tulad ng inaasahan sa iyo. Magalang ka. Ngumiti si Harper at umupo. Hindi tayo dapat mag-away. Ano ang ginagawa mo rito? Nakangiting tumingin si Zirek kay Harper. May sasabihin muna ako. Kung gusto mo siyang kumbansihin na sumuko, huwag kang magsalita. Tanong ni Harper na may tusong ngiti, alam mo bang hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon? Napabuntong hininga si Zirek at sinabing, bakit ayaw ni James na maging masunurin sa pinili? Bakit kailangan niyang gumawa ng masama? Kilalang kilala namin ang isa't isa, kaya bakit hindi mo siya subukang kumbansihin? Tumawa si Harper. Tumingin siya kay Zirek ng nakakatuwa. Hindi kita hinikayat na sumuko, ngunit sinusubukan mo akong i-brainwash. Napangiti si Zirek. Anong nandito ka? Gusto ni James na makilala si Lord Goyo, sabi ni Harper, sana maipasa mo ang mensahe. Nang marinig iyon, natigilan si Zirek. Tapos, tumawa siya habang hinahaplos ang kanyang balbas. Hindi ko inaasahan na ikaw, na naging sanhi ng kaguluhan sa Zymergy, ay naging isang mensahero. Ano? Hinaplos ni Harper ang kanyang dibdib. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Hindi. Ikanaway ni Zirek ang kanyang mga kamay. Gusto ko rin makilala si James. Maaari mo ba akong tulungan na ipasa ang mensahe? Nang marinig iyon ni Harper, napahagalpak siya ng tawa. Ikaw talaga ang pinakamatalinong tao sa ilalim ni Lord Goyo. Nakipagnegosasyon ako sa iyo, ngunit tinalo mo ako. Kung hindi ka tapat, aalis na ako ngayon. Magkita tayo sa larangan ng digmaan. Nang makitang tumayo at umalis si Harper, nagmamadaling iwinagayway ni Zirek ang kanyang kamay. Oy, hindi pa tayo tapos mag-negotiate. Bakit ka ba nagmamadali? Anong leverage ang mayroon ka para makipag-ayos sa mga tuntunin sa US? Tumalikod si Harper at naiinis na nagtanong, bagaman ikaw ang pinuno ng 7 santo ng digmaan at ang pinakamalapit na tiwala ni Lord Goyo, alipin ka lang. Sa kabilang banda, si James ay hindi lamang ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang at ang dakilang lupang pangkasaysayan, ngunit siya rin ang Panginoon ng worm-scale source. Kaya kanyang talunin, iiwan lang dito ang mga nanalo sa Territory Universe. Sa pagharap sa mga pag-atake ni Harper, hindi nagalit si Zirek. Sa halip, tumawa siya at tumango. Tama ka, pero paano mo inaasahan na maniniwala ako na kaya mong katawanin si James? Hindi naman natakot si Zirek. Nilero niya pa ang manggas niya habang nakangiti. Harper, ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga nangungunang powerhouses. Ito ay hindi isang labanan sa pagitan mo at ako. Tinanggap mo si James bilang iyong pinuno habang si Lord Goyo ay kinuha ko bilang aking pinuno. Pareho silang leader. Ang pangkalahatang sitwasyon ay dapat ang pinakamahalagang bagay. Pinilit ni Harper ang kanyang dila. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang katawan ng Longsword. Bakit ka natatakot? Binibigyan lang kita ng token. Pagkatapos, lumitaw ang isang jade pendant sa dulo ng espada. Binigay niya ito kay Zirek. Nakahinga ng maluwag, kinuha ito ni Zirek. Matapos suriin ito, bumantong hininga siya. Tulad ng inaasahan kay James. Siya ay karapat-dapat na maging Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang bait niya talaga. Nakakatawa na sinasabi ni Xanthocos na siya ang pinakamatalino kapag siya ang pinakatanga at nakakatawang tao. Pagkatapos noon, iniligpit ni Zirek ang jade pendant at muling tumingin kay Harper. Gusto mo bang maghintay dito para sa balita o gusto mong bumalik at magpapadala ako ng isang tao na makipag-ugnayan sa iyo? Parehong maayos. Nagkibit balikat si Harper. Kaya lang wala ka namang gwapo dito. Anong magagawa ko dito? Hinaplos ni Zirek ang kanyang balbas at tumawa. Bagaman tahimik ang dojo ko, malaki ang maitutulong nito sa iyo. Dapat mong subukan ito. Pagkatapos, nawala siya, naiwan lamang ang isang Zafo na nagniningning kasama si Wamalite sa likod. Napatingin si Harper sa paligid. Tapos, tumalikod siya at umupo sa Zafo. Talagang alam ng mga nilalang na Alcide kung paano mag-enjoy sa buhay. Ang innate energy na pinangarap ng mga nabubuhay na nilalang ay ginamit bilang isang Zafo.
Pagkatapos noon, ang katawan ni Harper ay nilamon ng innate energy. Agad siyang pumasok sa estado ng paglilinang. Kasabay nito, sa isang planeta na 10,000 light years ang layo, ang tatlong emperor na nanok-away ay galit na nagtipon. Paano siya napakalakas? I've never seen such a strong living being before, sabi ng isa sa kanila. Siguro nakuha niya ang kanyang lakas mula sa Gate of Mystery ni Xanthakos. Bukod dito, nagsagawa siya ng dual cultivation kasama si James. Kaya, ito ay magiging doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, sabi ng isa pa. Kapag ako ay naging isang banal, huhulihin ko siya at isasagawa ang dual cultivation kasama niya hanggang sa siya ay mamatay, dagdag ng ikatlo.